Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2806 hanggang 2810. Yang Wanlin. Bakit nandito si Yang Wanlin? Hindi ako natulala. Si Yang Wanlin. Nang lumitaw ang may-ari ng boses, maraming mga bulalas. Halos lahat ay nagulat sa hitsura ni Yang Wanlin. Bilang isa sa 3 pamilya sa Yanjing, halos kalabanan ng impluwensya ng pamilya Yang sa Yanjing Shopping Mall ang impluwensya ng buong Chamber of Commerce, at halos imposible para sa 3 pamilya na lumabas sa Chamber of Commerce na ito. Ngunit ngayon, narito si Yang Wanlin. Nakakaloka, pero may misteryo din kung bakit siya dumating. Anong sabi niya? Anong kaibigan? Parang, kaibigan niya daw si Aaron. Paano kaya? Hindi sayang ang Aaron ng pamilyahan. Paano siya magiging kaibigan ni Yang Wanlin? Sa oras na ito, maraming tao ang nakatutok sa Aaron, at lahat sila ay may pakiramdam ng hindi paniniwala, dahil sa kanilang pananaw, ang pagkakakilanlan ng Aaron at Yang Wanlin ay ibang-iba. Paano magiging magkaibigan ang 2 taong ito? Sa oras na ito, labis na nagulat si Yao Yuhai. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit kalmado ang pagharap ni Han Sanchen sa pagmamaneho ni Wang Tianzhao. Lumalabas na mayroon talaga siyang card, at ang lakas ng card ay napakaganda na kahit si Wang Tianzhao ay magsisisi sa kanyang saloobin sa kanya ngayon. Nang makita ni Wang Tianzhao si Yang Wanlin, mabilis siyang lumapit sa kanya. Kahit na mas matanda siya kay Yang Wanlin, tiyak na hindi siya nang ahas na ikumpara kay Yang Wanlin sa mga tuntunin ng katayuan sa lipunan. At tulad ng alam nating lahat, si Yang Wanlin ay lubos na pinahahalagahan ni Yang Bin sa pamilya Yang. Siya ay malamang na maging susunod na may-ari ng pamilya Yang sa hinaharap. Kung masaktan mo siya, sapat na ang ilang maliliit na aksyon ng pamilya Yang para sirain ang mga dekada ng komersyal na pagsisikap ni Wang Tianzhao. Young Master Yang, hindi ko inaasahan na darating ka, sabi ni Wang Tianzhao. Kung hindi ako sasama, hindi ko alam kung gaano mo kalakas loob na ay bully ang kaibigan ko ng ganito. Malamig na sabi ni Yang Wanlin. Inakala ni Wang Tianzhao na mali ang narinig niya ngayon. Paano magiging kaibigan ni Yang Wanlin si Aaron? Ngunit ngayon, alam na ni Wang Tianzhao na tila may problema siya. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit maaaring maging kaibigan ni Han Sanchen si Yang Wanlin, alam niya na dahil si Yang Wanlin mismo ang nagsabi nito, ito ay ganap na totoo. Napahiya si Wang Tianzhao at hindi alam kung paano ipapaliwanag. Pumunta si Yang Wanlin sa Aaron at nagtanong, I'm late. Hindi ko akalain na maraming tao ang bobuli sa iyo. Kasalanan ng kapatid ko. Inaamin ni Yang Wanlin ang kanyang pagkakamali sa Aaron. Ang eksenang ito ay nagpagulat sa maraming tao. Sa oras na ito, bumabaligtad ang puso ni Han Cheng. Ang pamilyang Han ay palaging gustong mamuno kasama ang 3 nangungunang pamilya. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, ang 3 pamilya ay hindi kailanman tumingin sa pamilyang Han. Ngunit sa oras na ito, ang Aaron ay naging kaibigan ni Yang Wanlin. No wonder sana sinabi niya iyon noon pa. Ngayon ay naunawaan na ni Han Cheng na kapag ang Aaron ay itinuring na basura ng lahat ng pamilyang Han, tahimik na ginawa ng Aaron ang hindi kayang gawin ng pamilyang Han. Nangang Chenkyo, kahit na hindi mo itinuturing ang aking kapatid bilang iyong apo, hindi mo kailangang gawin ito sa kanya.
Sinabi ni Yang Wanlin kay Nangang Chenkyu sa malamig na boses. Hindi mapigilan ni Nangang Chenkyu na baguhin ang kanyang mukha. Gaano man siya ka-arrogant at dominante sa pamilyang Han, maaari lang siyang maging aso na may buntot sa mukha ni Yang Wanlin. Pagkatapos ng lahat, kahit nabigyan mo siya ng 100 lakas ng loob, hindi siya nangangahas na maging tama sa pamilya Yang. Young Master Yang, paano kayo magkakapatid sa basurang ito? Tanong ni Nangang Chenkyu. Sa ibabaw, si Yang Wanlin ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay napakasaya. Kung mas tuldok, kung mas hindi binibigyang pansin ni Nangang Chenkyu ang Aaron, mas marami siyang pagkakataon para sa pagganap. Ang pagtatanghal sa oras na ito ay walang alinlangan na makapagpapaganda ng relasyon sa pagitan niya at Aaron. Nangang Chenkyu, matanda ka na. Ayokong mapahiya ka, pero kailangan mong sabihin na sayang ang kapatid ko. Ang nasa likod mo ay ang totoong basura, sabi ni Yang Wanlin. Ang taong nakatayo sa likod ng Nangang Chenkyu ay natural na si Hanjun, at sa oras na ito, si Hanjun ay talagang nag-aasal. Nagtago sa likod ni Nangang Chenkyu, hindi man lang siya ng ahas na huminga. Kung dati, sinong maglalakas loob na magsabing sayang si Hanjun, tiyak na tatalon si Nangang Chenkyu para pag-alitan, ngunit sa oras na ito ay si Yang Wanlin. Bagamat nasa puso ni Nangang Chenkyu ang lahat ng uri ng galit, kaya lang niya itong tiisin. Lola, mahinang sigaw ni Hanjun, sana ay matulungan siya ni Nangang Chenkyu na magsalita. Sinulyapan ni Nangang Chenkyu ang Aaron gamit ang kanyang ekstrang ilaw. Hindi niya akalain na ang mga bagay-bagay ay uunlad sa ganitong lawak. Higit pa rito, darating si Yang Wanlin para sa Aaron. Paano nalaman ni Yang Wanlin ang pag-aaksaya na ito? May ginawa ba siya sa reputasyon ng pamilyahan? Wang Tianzhao, ngayon mo lang tatalunan ang kapatid ko. Gusto mo ba siyang makaalis? Biglang sinabi ni Yang Wanlin kay Wang Tianzhao. Nanginginig si Wang Tianzhao. Maliit na bagay lang iyon. Sinong mag-aakala na mauuwi ito sa ganoong sitwasyon? Hindi nang ahas na itanggi ni Wang Tianzhao ang kanyang ginawa. Masasabi lang niya, Young Master Yang, kasalanan ko. Hindi ko alam na kaibigan mo siya. Dahil mali ako, hindi ba dapat ako humingi ng tawad sa kaibigan ko? Sabi ni Yang Wanlin. Matanda na si Wang Tianzhao kaya kailangan niyang humingi ng tawad sa isang maliit na bata. Sa ibang pagkakataon, hinding-hindi ito gagawin ni Wang Tianzhao. Ngunit ngayon, tinutulungan ni Yang Wanlin ang Aaron. Kung hindi niya gagawin ang ginawa ni Yang Wanlin, sabi ni Yang Wanlin, tiyak naguguluhin siya bilang huling paraan, yumuko si Wang Tianzhao sa Aaron at sinabing, pasensya na sa eksenang ito ang iba, ngunit hindi sila makaramdam ng biglaan, dahil mayroon lang si Wang Tianzhao. Isang kalamangan sa edad at impluensya, hindi niya maihahambing kay Yang Wanlin, kaya't makatuwirang humingi sa kanya si Yang Wanlin na humingi ng tawad at dapat niyang gawin ito, at ikaw ay tumingin kay Nangang Chenkyu. Si Nangang Chenkyu ay may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Talagang imposible para sa kanya na humingi ng tawad sa Aaron. Sa napakaraming taon, ang saloobin ni Nangang Chenkyu sa isang aso ay mas mahusay kaysa sa Aaron. Aaron sa kanyang mga mata ay isang pool ng putik at aso. Paano siya hihingi ng tawad sa putik at tae ng aso? Gayunpaman, tila hindi nilayo ni Yang Wanlin na hilingin kay Nangang Chenkyu na humingi ng tawad kay Han Sanchen. Nagpatuloy siya, bagaman hindi mo nakikilala ang aking kapatid, sa isang lawak, ikaw ay kanyang nakatatanda. Upang hindi masaktan ang aking kapatid, hayaan ang mga basura sa likod mo na gawin ito para sa kanya. Hindi. Inilabas ni Hanjun ang kanyang ulo mula sa likuran ni Nangang Chenkyu at sinabi kay Yang Wanlin na siya ay palaging nakahihigit sa Aaron. Imposible para sa kanya na humingi ng tawad sa Aaron. Nang marinig ang tatlong salitang ito, halatang hindi nasisiyahan ang mukha ni Yang Wanlin. Sa ganitong antas ng pagtitipon ng Chamber of Commerce, may nangahas bang lumaban sa kanya? Wala pang isang linggo, mabuburko na ang pamilyang Han sa Yanjing Shopping Mall. Naniniwala ka ba? Malamig na sabi ni Yang Wanlin. Nang sabihin ito ni Yang Wanlin, maraming tao na mayroon pa ring ilang pakikipag-ugnayan sa pamilyang Han ay agad na nagpasya na alisin ang relasyon sa pamilyang Han at iwasang masaktan ng fish pond. Ngiting-ngiti ang mga kontra na sa pamilyang Han. Kung ang pamilya Yang ay lalabas upang harapin ang pamilyang Han, natatakot ako na hindi sila tatagal ng isang linggo. Nagsimulang pumuti ang nakakuyom na kamao ni Nangang Chenkyu.
Pinlano niyang gamitin ang pagtitipon ng Chamber of Commerce na ito para iligtas ang ilan sa paghina ng pamilyang Han, ngunit hindi niya inaasahang hahayaan ang pamilyang Han na mahulog sa mas malaking krisis. Ang lahat ng ito ay dahil sa Aaron. Han pamilya, paano ka mahuhulog sa mga kamay ng ganoong basura? Ang Nangang Chenkyu ay may kaunting mga pagpipilian. Sa pamamagitan lamang ng paghingi ng paumanhin kay Hanjun mareresolba ang krisis. Bagamat hindi kinaya ni Nangang Chenkyu, kailangan niyang gawin ito. Junner, humingi ng tawad. Sabi ni Nangang Chenkyu, Lola, ayoko, hindi ako hihingi ng tawad sa basurang ito. Sabi ni Hanjun na may galit na mukha na siya lang ang bubuli kay Aaron. Paano niya matatanggap ang paghingi ng tawad sa Aaron? Munting duwag, kung tatawagan mo ulit akong basura, maniwala ka man o hindi, babaliin ko yang paa mo. Tiningnan ni Yang Wanlin si Hanjun ng mabangis at sinabi. Pinaliit ni Hanjun ang kanyang leeg at nagtago sa likod ni Nangang Chenkyu. Dito lang daw ang safe harbor niya. 3,000, yun lang. Pagkatapos ng lahat, si Shi Jing ay isang pamilya. Ayaw niyang masyadong nakakahiya ang mga bagay. Sa bagay na ito, tinitingnan din ni Yang Wanlin ang ugali ni Aaron. Kung gusto niyang gawin ito, hindi masyadong mapapahiya si Yang Wanlin para sa pamilyang Han. Ngunit hindi tumugon si Aaron sa mga salita ni Shi Jing, kaya alam ni Yang Wanlin kung ano ang gagawin. Huwag kang magsalita ng kalokohan, huwag kang humingi ng tawad, hindi pa tapos ngayon, sabi ni Yang Wanlin. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Sa oras na ito, sa wakas ay nakatunog ang Aaron. Ang kanyang mga salita ay nagpasama sa pamilyahan. Obvious naman na walang balak ang Aaron na bitawan ito. Siyempre, hindi naman masyadong malayo ang Aaron. Matapos ang napakaraming taon ng kahihiyan sa tahanan ni Han at nabuli ni Hanjun sa loob ng maraming taon, pinaluhod niya lang si Hanjun at humingi ng tawad. Ano ang punto? Aaron, huwag kang masyadong lalayo. Sabi ni Nangang Chenkyu na nagngangalit ang mga ngipin. Matanda, lumuhad ang sayang mong apo at humingi ng tawad. Huwag mong sabihing hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Nanguna si Yang Wanlin sa pagsasabing alam na alam niya kung ano ang papel na ginagampanan niya sa bagay na ito at kung kailan siya dapat magsalita. Dapat sabihin na si Yang Wanlin ay napakatalino. Ang ilang mga salita ay hindi angkop para sa Aaron na sabihin ng direkta. Ang kanyang ahensya ay makakapagligtas ng Aaron ng maraming problema. Young Master Yang, ito ang aming negosyo ng pamilya, at ang ganitong uri ng maliit na bagay ay hindi katumbas ng halaga ng hitsura ni Young Master Yang. Sabi ni Nangang Chenkyu, maliliit na bagay. Ito ang aking kapatid. Siyempre, ito ay hindi maliit na bagay. Para sa akin, ito ay mas seryoso kaysa sa pagbagsak ng langit. Sinabi ni Yang Wanlin na ang mga salitang ito ay sapat na upang ipakita kung gaano niya pinahahalagahan ang Aaron. Ito hayaan din ng iba na tahimik sa isip ng isang panulat, sa hinaharap ay hindi dapat maliitin ang Aaron. Sa oras na ito, Yao Yuhai ay lubhang nalilito. Nakikita niya na si Yang Wanlin ay pinaghihinalaang ng bobola si Aaron, ngunit hindi niya maisip ang dahilan kung bakit ginagawa iyon. Ni Yang Wanlin. Pagkatapos ng lahat, siya ang Young Master ng pamilya Yang, at malamang na siya ang maging pinuno ng pamilya Yang sa hinaharap. Ano ang halaga ng Aaron na papuri? Nang makita ang matigas na ugali ni Yang Wanlin, alam ni Nangang Chenkyu na kung hindi lumuhad si Hanjun at humingi ng tawad, tiyak na magiging mahirap ang pangyayari ngayon. Sa desperasyon, masasabi lamang ni Nangang Chenkyu kay Hanjun, huwag kang mag-alala, Junner, tutulungan ka ni Lola na mabawi ang kahihiyan na dinanas mo ngayon sa madaling panahon. Parang abo ang mukha ni Hanjun. Kahit na ayaw niyang gawin ito, kahit ang lola niya ay hindi siya tinutulungan. Ano pa ba ang magagawa niya? Lola, lumuhad. Napabuntong hininga na sabi ni Nangang Chenkyu. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Hanjun, na para bang sinaktan siya ni Chanda. Aaron, hinding-hindi kita bibitawan. Hanjun na siyang kanyang mga ngipin sa Aaron sinabi, pagkatapos ay puso ayaw lumuhad. Walang ekspresyon ang mukha ni Aaron, ang pagluhod ni Hanjun, ay hindi nagbigay sa kanya ng kahit kititing na sakit. I'm sorry. I can't say 3 words, di ba? Matigas na sabi ni Yang Wanlin. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kailangang sabihin ni Hanjun. Tumalikod si Han Sanyi at umalis nang walang sinasabi. Ang kanyang pakikipaglaban sa pamilyang Han ay simula pa lamang. Matapos ang mahigit 10 taon ng hindi patas na pagtrato, mula ngayon,
Dahan daw ang gagaling si Han Sanyi. Nang makitang umalis ang Aaron, nakikisabay din si Yang Wanlin sa bilis. Ang bagay na ito ay nagtatapos sa isang kakaibang paraan. Gayunpaman, ang mga dating tinatrato ang Aaron bilang basura ay magkakaroon ng panibagong pagtingin sa Aaron mula ngayon. Mabilis na hinayla ni Nangong Chenkyu si Han Jun at sinabing may mapagmahal na mukha, paano kung lumuhod, masakit ba? Masakit. Siniraan ni Nangong Chenkyu ang kanyang sarili at sinabing, Junner, huwag kang mag-alala, tutulungan ka ni Lola na makaganti. Nang marinig ang sinabi ni Nangong Chenkyu, pinaalalahanan siya ni Wang Tianzhou dahil sa kabaitan, bagaman hindi ko alam ang relasyon sa pagitan ng Aaron at Yang Wanlin, ipinapayo ko sa iyo na sa yugtong ito, mas mabuting huwag masaktan ang Aaron. Kung hindi, kung ang dumating ang pamilya Yang, dapat mong malaman kung ano ang mangyayari sa pamilyang Han, at mas mabuting subukan mong bawiin ang relasyon kay Aaron. Ang halaga ng paggamit niya sa pamilyang Han ay hindi maisip, bagamat si Nangong Chenkyu ay mukhang isang sniffer sa ibabaw, alam na alam niya sa kanyang puso na talagang sulit na gamitin ang Aaron. Ang relasyon sa pagitan nila ni Yang Wanlin lamang ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo sa pamilyang Han. Susunod, ang party ay magpapatuloy gaya ng dati. Sa oras na ito, oras na para gumanap si Chin Lin ng papel sa pag-akit ng kooperasyon para sa kumpanya ng Feng Chen sa pangalan ng Aaron, upang mabilis na mapaunlad ang impluensya ni Feng Chen sa Yanjing. Para naman sa pamilyang Han, maaga silang umalis. Pinilit ng bagyong ito si Nangong Chenkyu na muling isaalang-alang kung paano ituring ang Aaron. Bagamat sa isip ni Nangong Chenkyu, hindi pa rin mapapansin ang Aaron, hindi niya babaguhin ang kanyang pananaw sa Han 3,000, ngunit sa kaso ng paggamit ng espasyo, si Nangong Chenkyu ay may para makapag-isip ng malalim. Bukod dito, sa isip ni Nangong Chenkyu, ang Aaron ay isang bata lamang. Sa mga tuntunin at paraan, tiyak na hindi siya magpapatalo sa Aaron. Iniisip pa niya na kung bibigyan niya ng Aaron ng isang piraso ng asukal, maaaring puno ng kagalakan ang Aaron. Pagkatapos bigayin ang halaga ng paggamit ng Aaron, sisipain niya ang Aaron palayo. Pag-uwi, sinabi ni Nangong Chenkyu kay Shi Jing, hanapin mo si Aaron at hayaan siyang umuwi para sa hapunan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!